Noong bata pa ako, isinama kami ng aming mga magulang sa isang malayong probinsya para magbakasyon. Isang lumang ancestral house ang aming tinuluyan. Malaki, gawa sa kahoy, at tila ba bawat sulok ay may itinatagong kwento. Ako at ang bunso kong kapatid na si Ben, sabik na sabik naming ginalugad ang bawat kwarto. Sa pinakadulong silid sa ikalawang palapag, may nakita kaming isang malaking orasan. Grandfather clock, sabi ni Papa. Gawa ito sa madilim na kahoy, may mga ukit na kakaiba at hindi gumagana. Sayang sira na yata, sabi ko kay Ben. Pero si Ben, para bang may kung anong humihila sa kanya. Araw-araw, binabalikan niya ang orasan, hinahaplos ang salamin nito, at tinititigan ang mga numerong Romano na nakaukit dito. Isang hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda ng merienda, napansin kong wala si Ben sa tabi ko. Hinanap ko siya sa buong bahay. Tinawag ko ang pangalan niya, pero walang sumasagot. Nagpanik na kami. Hinanap namin siya sa buong kabahayan, sa hardin, sa likod bahay, pero wala. Para siyang bulang biglang naglaho. Lumipas ang mga oras na naging araw. Dumating ang mga pulis, nagtanong-tanong sa mga kapitbahay, pero walang nakakita kay Ben. Gabi-gabi, naririnig ko ang pag-iyak ni Mama. Si Papa naman, pilit na nagpapakatatag para sa aming lahat. Ang masayang bakasyon ay naging isang bangungot. Isang gabi, hindi ako makatulog. Naisip kong bumalik sa kwarto kung nasaan ang orasan. Pagbukas ko ng pinto, isang tunog ang sumalubong sa akin. Tik, tak, tik, tak. Gumagana ang orasan. Nagulat ako. Paanong nangyari yon? Nanginginig akong lumapit. Ang pendulum nito ay dahan-dahang umuugoy at ang mga kamay ay paikot-ikot sa mukha ng orasan. Sa tabi ng orasan, may nakita akong isang maliit na papel. Sulat kamay ni Ben. Kuya, aayusin ko lang yung orasan. Sabi niya kailangan niya ng tulong para gumana ulit. Nanlamig ang buong katawan ko. Tinitigan kong muli ang orasan. Sa salamin nito, sa isang saglit, nakita ko ang refleksyon ni Ben. Nakangiti, pero ang mga mata niya ay malungkot. Kumaway siya sa akin bago tuluyang maglaho. Doon ko naintindihan. Ang orasan, humingi ito ng kapalit para muling umandar. At ang kapalit na iyon ay ang buhay ng kapatid ko. Napasigaw ako. Dumating sila Mama at Papa. Ipinakita ko sa kanila ang sulat at itinuro ang orasan na ngayon ay patuloy sa pag-andar. Tik, tak, tik, tak. Bawat tunog ay parang isang paalala ng buhay na kinuha nito. Sinubukan naming sirain ang orasan, basagin, sunugin, pero hindi ito natitinag. Para bang pinoprotektahan ito ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang caretaker ng bahay, isang matandang lalaki, ang nagkwento sa amin. Ang orasan daw ay matagal nang naroon. At hindi si Ben ang una. Sinasabi na sa bawat henerasyon, kumukuha ito ng isang batang kaluluwa para patuloy na bilangin ang oras. Isang sumpa na hindi mapuputol. Umalis kami sa bahay na iyon, nadala ang isang mabigat na sugat sa aming mga puso. Iniwan namin ang orasan, patuloy sa pag-andar. Patuloy sa pagbilang ng oras gamit ang buhay na inutang nito mula sa kapatid ko. Hindi na namin muling nabawi si Ben. Ang tanging naiwan sa amin ay ang alaala niya at ang nakakabinging tunog ng orasan na habambuhay nang nakaukit sa aming isipan. Tik, tak, tik, tak. Hanggang ngayon, kapag nakakarinig ako ng tunog ng orasan, hindi ko maiwasang hindi manginig sa takot at maalala ang araw na iyon. Ang araw na ang oras mismo ang kumuha sa kapatid ko. Salamat sa panonood. Kung mayroon din kayong mga kwentong hindi maipaliwanag, ibahagi nyo naman sa comment section. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Mag-iingat kayo palagi.